ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalalapit na ang reunion ng mag-ina sa City Jail. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Hindi susuko si Princess sa plano niyang mapabuti ang facility kahit na pinagmamalupitan pa siya ng mga siga sa kulungan, lalo na si Vanessa. Minsan nawala ang gamit niya. Malamang itinago ito ng grupo ni Vanessa. Pinagtanong na ni Princess sa lahat ng kakosa niya sa selda ang gamit niya, pero ni isa sa kanila walang nagsasalita. Dahil na rin sa takot nila kay Vanessa na kapag tinulungan nila si Princess ay sila naman ang pag-iinitan ni Vanessa. Maya-maya ay dumating ang grupo ni Vanessa. Iritable na naman kay Princess nung makita niya. Nagkatinginan sila ni Princess. Sinigawan ni Vanessa si Princess. Ano ba yung hinahanap niya? Pinagtanungan rin siya ni Princess kung nakita ba nila ang gamit nito dahil gusto na sana niyang magpalit ng damit bago matulog. Nadumihan rin siya kanina dahil sa pagsaboy ni Vanessa ng basura sa ulo niya. Napapangiti si Vanessa na may halong pang-iinsulto dahil dinedenay ni Vanessa na hindi naman siya ang kumuha ng mga gamit ni Princess at gusto niyang magmukhang tanga si Princess. Sinadya niyang bigyan si Princess ng sako para ito ang gamitin ni Princess na pamalit na damit. Sinabi ni Vanessa, yung sako muna ang gamitin ni Princess para naman hindi mag-amoy bazours si Princess. Nanlaki ang mga mata ni Princess pero hindi naman siya naging apektado sa sinabing yon ni Vanessa. Sa halip, nakaisip pa siya ng pagbibiro kay Vanessa. Nagbiro siya na baka may mas malaki pa bang sako rito kasi parang maliit ito kaysa sa kanya. Baka hindi naman siya makahinga kapag susuotin niya na ito. Hindi naman tinanggap ni Vanessa ang pagbibiro ni Princess. Sinanghalan lang niya ang dalaga. Nagkaroon ng ideya si Princess kung paano ang tama niyang gagawin sa sakong binigay sa kanya. Hinila niya ang sako para istrahin at lumuwag ng kaunti. Pinunit para sa naiisip niyang gagawing damit niya. Umalis na siya para labhan ang maruming damit na suot at isusuot naman ang sako. Nagawan niya nga ng paraan ang sako para magkaroon siya ng pansamantalang damit. Paglabas ni Princess, nagtaka ang mga kakosa na maaari pala talagang maging damit ang sako. Nagngit-ngit na naman sa galit itong si Vanessa kahit siya man ay nagulat dahil madiskarte si Princess. Pakiramdam niya ay natalo siya ni Princess. Nainsulto siya kaya sinugod niya si Princess. Ayaw ni Vanessa ay yung pinapahiya siya. Hinila niya si Princess. Kasama ng mga kagrupo, dinala nila si Princess kung saan pwede nilang saktan ang dalaga. Samantala, patuloy na hinahanap ni Xavier ang nanay niya. May ilang araw na ring nawawala at huling nagkausap sina Xavier at Leilani. Baka may malubha nang nangyari sa nanay niya o baka nasa delikado na itong sitwasyon. Kinakabahan si Xavier ng sobra at nag-aalala siya. Kasama ni Xavier ang kaibigan. Pinakalma ni Justin si Xavier dahil baka sobra lang ang pag-iisip ni Xavier. Pero hindi mapakali si Xavier. Masama talaga ang kutob niya sa pagkawala ng nanay niya. Pinalakas ni Justin ang loob ng kaibigan na wala namang pwedeng mangyaring masama sa nanay ni Xavier. Pero maya-maya ay may tumawag sa cellphone ni Xavier. Ibinalita nito na nasa ospital na si Leilani. Pinapupunta si Xavier sa ospital. Nagmadali sina Xavier sa sinabing ospital. Pagdating nila dito, agad silang nagtanong kung nasaan ang mama niya na si Leilani. Ipinaliwanag ng doktor kay Xavier ang gagawin na operasyon kay Leilani na dinala sa OR sa mga oras na ito. Kailangan na maoperahan agad si Leilani dahil kritikal ang kondisyon ng nanay ni Xavier dahil sa pagkakasaksak sa natamo ng ina. Nagtataka si Xavier kung paano at sino ang posibleng may gawa nito sa nanay niya.
Pumayag rin naman agad si Xavier na maoperahan ang nanay sa mabilisang pagsalba sa buhay nito. Samantala, nagtataka si Libby sa balitang makukulong si Charlene dahil sa di umanong krimen na ginawa nito sa kaibigan. Imposible ito. Maaaring may isang taong gumawa nito para mapagbintangan si Charlene. Unang pumasok sa isip niya ay si Divina. Agad niyang pinuntahan si Divina sa bahay nito. Pagdating ni Libby rito ay napansin niyang may hawak na alak sina Divina at Jenny na parang nagse-celebrate na. Kunot noon na nagtanong si Libby kay Divina kung may kinalaman ba si Divina sa nangyari sa kunwaring mami niya. Umakting naman itong sina Divina at Jenny na kunwari ay nagulat sila sa balita. Nagtaka sila. Tinanong kung anong nangyari kay Charlene. Sinabi naman ni Libby na hinuli ng mga pulis si Charlene dahil sa pananaksak nito kay Leilani. Kunwari, nagulat ang dalawa. Mas mabuti na yung hindi alam ni Libby ang plano nila para hindi na rin ito madamay pa. Pero malakas ang pakiramdam ni Libby na may kinalaman si Divina sa pangyayari. Paano at bakit naman gustong kitilin ng mami niya ang buhay ni Leilani samantalang magkaibigan sila? Kahit galit si Libby kay Charlene at kahit alam niyang hindi niya tunay na ina si Charlene, alam niya na mabuti ang puso nito. Nagagalit naman si Divina kay Libby dahil sa pagtatanggol nito kay Charlene. Imposible ba na hindi ito gawin ni Charlene? Maputi lang naman si Charlene at mukhang mabait. Pero hanggang doon lang yon. May tinatago pa ring masamang ugali si Charlene ayon kay Divina. Hindi makakibos si Libby. Ayaw pa rin naman niyang mapahamak ang mami niya, lalo pa kung makukulong ito. Nagtataka naman si Divina dahil baka gumaan na ang loob ni Libby at bumalik na ulit ang pagmamahal nito kay Charlene. Nagdahilan si Libby. Ayaw niyang makulong ulit ang mami niya dahil masasangkot na naman ang pangalan nila sa kontrobersya at iskandalong magiging dulot nito sa pamilya nila. Isa pa, si Leilani ay nanay ni Xavier na dati niyang nobyo. Posibleng lalo silang magkalayo ni Xavier kung malalaman nito na ang mami niya ang sumaksak sa nanay ni Xavier. Pero hindi naman apektado si Divina. Gusto pa rin niyang makulong si Charlene. Pagkakataon na ni Divina ito na makuha at maagaw ang pamilya ni Charlene. Samantala, nagpunta ang mga pulis sa ospital para kausapin ang pamilya ni Leilani habang wala pa itong malay. Tinanong nila kay Xavier kung kilala ba niya si Charlene Cristobal. Sinabi rin ng mga pulis na si Charlene ang suspect ngayon base sa mga ebidensyang nakalap nila. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Xavier. Hindi makapaniwala na si Charlene ang sumaksak sa mama niya. At yan ang pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.